Naalimpungatan si Dominic dahil sa mainit na bagay na nakadampi sa kanyang pagkalalaki. At nagulat siya dahil pagdilat niya ay naroon ang kamay ni Atara. Bagaman ay tulog na tulog ito. Hindi niya inaasahan na makakatulog sila sa ganoong ayos. Inalis niya ang kamay nitong nakadantay sa kanyang sandata, pati ang ulo nitong nakahilig sa kanyang braso. Sa kamarahang tumayo, nagbihis siya pagkatapos ay marahan niyang binuhat si Atara. Sa pagkakahiga nito sa sahig at dinala ito sa isang maliit na silid na naroroon. Inihiga niya roon ang dalaga. Tatayo na sana siya nang bigla siyang kabigin nito. Kaya naman bumagsak ang kanyang mukha sa malusog na dibdib nito. Naiiling na tumingin siya rito. Natutulog ka na. Inaakit mo pa rin ako. Natatawang bulong naman niya sa dalaga. Pagkatapos ay dinampian ito ng munting halik sa labi nito. Saka tumayo at kinumutan ito. Nang makalabas siya sa maliit na silid na iyon, ay doon lamang niya naalala ang asawa. Shit! Hindi napigilang mura niya sa sarili. Hindi naman kasi niya akalain na ganoong magiging kalakas ang tama ni Atara sa kanya. Ngunit ni kaunting pagsisisi ay wala siyang nararamdaman. Sa kanyang sarili na sa halip ay natutuwa pa siyang isipin na siya ang nakauna sa dalaga. Hinanap niya ang kanyang cellphone at natagpuan niya ito sa ilalim ng conference table. Pinulot din niya ang mga damit ni Atara na nakakalat sa sahig at muling dinala iyon sa silid na kinalalagyan ng dalaga. Paglabas niya ay muli niyang sinilip ang cellphone. Mayroon 17 missed call na naroroon mula sa kanyang asawa at 16 na text messages. Napatingin naman siya sa oras. 2:00 na rin na madaling araw at alam niyang tulog na ito. Kaya naman minabuti na lamang niyang i-text ito. Ayon sa mga text nito sa kanya, ay nag-aalala ito kaya tumatawag. Pagkasend niya ng text na iyon ay bigla naman iyong nagring. Bakit gising ka pa? Nagtatakang tanong naman niya rito. Hindi ka kasi sumasagot. Nag-aalala lang ako baka kung ano na nangyari sa'yo dyan, Dominic. Bakas nga ang labis na pag-alala sa tinig nito. I'm sorry. Matapos kasi ng inuman namin ay nakatulog ka agad ako dahil sa pagod. Pagsisinungaling naman ni Dominic. Madalas na niya iyong gawin sa asawa noon pa man, kaya sanay na rin siya. Okay na naman na. Ang mahalaga ay kung walang anumang nangyari sa'yo. Uwi ka naman ito sa kanya. Kailan ba ang uwi mo? Sa susunod na araw pa ang uwi ko. Hindi ba't nasusubi ka naman? Bakit gusto mo pang malaman? Matabang natugo naman ni Dominic. Wala naman. Asawa mo pa rin ako, Dominic. Kaya may karapatan pa rin ako malaman. Mataray ding wika naman ni Adriana. Sige na, matulog ka na. Madaling araw na rin. Naalimpungatan lang naman ako. Babalik na din ako sa pagtulog ko. Paalam naman niya rito. Sige, update mo na lang din ako bukas ha. Good night. Malambing na paalam naman ni Adriana. Good night. Pagkatapos ay pinatay na niya ang tawag na iyon. Lumabas siya ng barracks at sa labas na lamang roon siya natulog. Ayaw niyang ulanin siya ng tanong at issue kapag nalaman na doon siya sa barracks ni Atara natulog. Humupa na rin naman ang malakas na ulan at dahil doon ay mas lalong lumamig ang simoy ng hangin. Nahiga siya sa tumpok na bakal na naroroon sa labas ng barracks. Nilatagan labang niya iyon ng karton. Pumikit siya sa kaniyakap ang sarili. Sa ganoong ayos siya muling nakatulog. Kinabukasan nagising si Atara na nasa maliit na silid siya na naroroon sa opisina. Gayunpaman ay nakahubad pa rin siya. Pag-upo niya ay nakaramdam siya ng kirot sa kanyang pagkababae. Masakit pa rin iyon ngunit pakiramdam niya ay nais niyang muling maramdaman ang sarap ng kanyang nararamdaman ng nagdaang gabi. Hindi mawala ang ngiti sa mga labi niya habang nagbibihis. Tumingin siya sa orasan at naroroong 7:00 na pala. Nang umaga kaya naman naisipan niyang tawagan ang kaibigan. Susmi naman Atara, ang aga-aga mo namang tumawag. Alam mo namang sumasidlan ako sa gabi, hindi ba? Bakit ba? Naiinis na tanong naman sa kanya ni Trina. May ikukwento lang ako sa'yo.
Hindi mawala ang kanyang ngiti habang sinasabi iyon sa kaibigan. Huwag mong sabihin sa akin na talagang nagawa mo riyan sa Batangas ang plano mo. Hindi makapaniwalang tanong naman ng kaibigan. Sagot naman ni Rito. Wow, oh, kumusta naman ang first time ateng? Magaling ba gumiling yang ano mo? Masakit syempre, wika naman ni Atara. Oo nga, alam ko namang masakit yun. Ang tinatanong ko, kumusta naman ang performance ng boss mo? Magaling siya. Sa kanong malaman na first time ko, ingat na ingat siya. Kwento niya habang inaalala ang nangyari na nagdaang gabi. Saka parang ang sweet niya sa akin noong matapos kami kasi nakatulog siyang nakayakap sa akin. O bakit parang ikaw na yata ang nahuhulog dyan sa nilatag mong plano sa amo mo? Ha? Hindi ah. Mabilis namang tanggi ni Atara. Naku Atara, sinasabi ko sa'yo, sa laban ng pag-ibig kahit kailan, walang nananalong kabit. Siguraduhin mo lang na matatapos mo na yan ng tanging pagkabirhin mo lang ang nawala sa'yo. Mahirap na kapag na-inlove ka pa. Paalala naman niya sa kaibigan. Ano ka ba? Hindi ako mai-inlove dito no? Kaya dapat na madaliin ko na para hindi na umabot pa sa ganong punto. Siguraduhin mo lang yung sinasabi mo. Ayokong pagdating ng araw ay iiyak-iyak ka sa akin dahil baka mabatukan pa kita. Banta naman ito sa kanya. Hindi nga yun mangyayari. Parang hindi mo naman ako kilala. Matapang naman ng wika ni Rito. Oo na, alam ko naman yon. Binabalaan lang kita bilang kaibigan mo Atara. Sige na, babalik na muna ako sa tulog ko. O siya sige, matulog ka na. Aniya naman ni Atara, sabay patay ng tawag. Pagkatapos ay lumabas na siya ng silid niya iyon. Paglabas niya ay naroon na si Dominic at naghihintay sa kanya. Nginitian niya ito na matamis dahil wala siyang planong pakawalan ang pagkahumaling nito sa kanya. Engineer, kumain na kayo. Narinig niyang wika naman ni Apollo kay Dominic. Tara, kain na tayo. Malambing na wika naman sa kanya ni Dominic at inilahad pa sa kanya ang kamay nito. Buong galak naman niya itong tinanggap. Kaya magkahawak kamay silang lumapit sa nakalatag na hapag. Pinagsandok pa siya nito ng pagkain. Naninibago siya sa ikinikilos nito. Ngunit iyon talaga ang nais niya. Hindi lamang niya inaasahan na magiging ganoon kabilis niyang maisa sa katuparan ang planong sinimulan niya. Totoo nga palang may karupukan ang lalaking ito. Natutuwang wika naman niya sa sarili. Pagkatapos nila kumain ay muli itong naging abala sa site na iyon. Siya naman ay nakasunod lang palagi sa mga ito. Napansin naman niyang mayat maya pa rin ang sulyap sa kanya ni Dominic. Sheena, check mo nga kung anong maganda rito. Sabay abot naman ni Adriana sa pinsan na hawak niya ang cellphone. Magkababata lamang sila kaya naman ito ang naging pinakamalapit sa kanya sa lahat ng mga pinsan nila. Para saan ba kasi yung iniisip mo? Tanong naman ito sa kanya. Gusto ko nga kasi i-surprise si Dominic. Nagbago na kasi yung isip ko. Hindi ko nahihintayin yung 2 weeks bago ipaalam sa kanya. Kaya bukas ay uuwi na rin ako sa Mandaluyong at doon na rin siya hihintayin. Paliwanag naman niya rito. Ito Adriana, maganda ito. Wika nito at pinakita sa kanya yung pang surprise set na mabibili sa online. Pero kung bukas mo yan balak, baka hindi yan umabot kung ngayon mo pa balang bibilhin. Oo nga eh, iyon nga ang iniisip ko. Parang gusto ko nalang maghanap ng pwedeng mag-ayos doon sa bahay. Balak ko magpagawa na lang na malaking tarpaulin na ang nakalagay ay Welcome Home Daddy. Tapos isasabit doon at makikita niya ang pagpasok pa lang ng pintuan. Sa tingin ko ay mas maganda naman yung inaiisip mo. Pero bakit kaya hindi na lang ganito ang gawin mo? Suhestyon naman ito sa kanya sabay taas ng kilay nito. Anong gagawin? Curious naman na tanong niya rito. Ganito oh, sabay pakita sa kanya ng isang pictures. I-box mo yung piti na ginamit mo tapos balutin mo. Then, mag-ayos ka ng candlelight dinner for the both of you. Tapos doon mo iyon ibibigay sa kanya. Ikaw ang mag-prepare ng lahat. I am sure magugustuhan iyon ni Dominic. At mas matutuwa yun kapag nalaman niya. Oo nga no, ang galing mo talaga. Hindi talaga ako nagkamali na ikaw ang tinatanong ko eh.
Oo, Adriana. Maganda kasi yung ganoong moment na sa inyo muna mag-asawa. At dahil matagal na iyang hinihintay ni Dominic, siguradong ako siya mismo ang magsasabi sa lahat ng kakilala ninyo ng magandang balita na yan. Lalo tuloy ako na-excite niyang sinasabi mo na yan. Tamang-tama magpapahatid ako ng maaga bukas para makapag-prepare ako. Naandun din kasi sa bahay yung PT na ginamit ko. Basta ang pinakamagandang oras ay dinner time. Tapos mag-set up ka ng video para may record ka ng buong pangyayari. Masarap balik-balikan yung mga ganoong moment na yun, no? Sige, gagawin ko lahat yung sinasabi mo. Natutuwang sabi niya habang inililista lahat ng sinasabi ng pinsan niya. Ay, matalino ka talaga, Adriana. Pero wala kang karuma-romantic sa katawan. Buti talaga nagtatagal sa'yo si Dominic, no? Naiiling na wika naman ito. Oo naman, no? Alam mo naman na high school pa lang tayo ay patay na sa akin yung mokong na yon. Mayabang na wika naman ni Adriana. Oo nga, alam ko naman yon. Saka iba pa rin talaga ang effort sa'yo ni Dominic noon pa man. Kaya siguro hindi ka na rin pinakawalan eh. Sa bagay, sa dami rin naman kasi na nanligaw sa'yo nung high school tayo. Natatandaan mo ba si Stefano? Ay grabe. Grabe ang selos doon ni Dominic doon. Natatawang kwento nito at muli nga niyang naalala ang lahat. Ay oo nga no. Lalo na noong bigyan ako ng bulaklak noong prom night natin. Halos magwala kaya no si Dominic. Natatawang wika naman ni Adriana nang tuluyang maalala ang kabaliwan ng asawa sa kanya. Grabe naman kasi ang ganda mo noon. Pero alam mo ba na hanggang ngayon ay wala pa daw asawa si Stefano? O talaga? Pero ang huli kong balita sa kanya ay kakasal na siya. Hindi nga raw natuloy. Tapos nagulat ako noong 1 linggo lang. Nag-shoot siya sa akin. Tinatanong kung okay pa raw ba kayo ni Dominic. Nagulat nga ako eh. Ang sabi ko lang, oo naman. Talaga? Bakit kaya niya tinatanong? Hindi naman niya nabanggit pero ang sabi lang kasi niya sa akin. Nakita niya si Dominic tapos ayun, hindi naman nagkwento pa. Hindi ba kayo friends nun? Nagtatakang tanong naman ito. Hindi eh. Nang mag-send kasi siya sa akin ng friend request, nablock ka agad ni Dominic. Ay grabe naman si Dominic. Mag-asawa na kayo, hindi pa rin siya makapag-move on kay Stefano? Sus, parang hindi mo kilala yung si Dominic eh. Saksakan ng seloso noon. Pati nga yung co-lawyer ko sa firm, pinagseselosan pa eh. Naiiling na wika naman ni Adriana nang maalala naman ang ginawa ng asawa. Mahal na mahal ka talaga niyang asawa mo. Magdadalawang dekada na rin kayong magkasama. Hindi ba 16 ka lang nang simulan kang ligawan noon? Paninigurado naman ito. Oo, 16 tayo noon tapos 21 tayo nung sinagot ko naman siya. Grabe ang tagal nga pala no? Hindi makapaniwalang sabi naman ni Adriana. 5 years mo nga palang pinahirapan iyang si Dominic. Kaya naman pala patay na patay sa'yo. Alam mo naman kasing hindi ko talaga siya type noon. Oo nga eh. Alam ko naman yon. Pero bakit nga ba sabay naman nanligaw sa'yo si Stefano at saka si Dominic? Si Stefano naman ay crush na crush mo noon. Bakit hindi mo sinagot si Stefano? Napapaisip na wika naman ito. Alam mo sa totoo lang, hindi ko na yan matandaan eh. Siguro dahil dalawa nga sila kaya wala akong sinasagot. Paliwanag naman ni Adriana. Sa bagay, nasa tamang tao ka naman at masaya ka na sa buhay mo at saka successful ka na rin. Pareho kayo ni Dominic tapos parating na yung anak ninyo. Ikaw na talaga ang pinaka-bless sa lahat. Oo nga kaya naisip kong magbukas ng isang charity institution. Total hindi naman talaga ako magtatrabaho. Pero ipagpapaalam ko muna yun kay Dominic. Gusto ko kasi kahit papaano makapag-share ng blessing. Baka kasi bawiin sa akin kapag hindi ko na i-share. Natatawang wika naman ni Adriana. Maganda yan. Sabihan mo lang ako kung itutuloy mo ha at nang makatulong din ako. Tumango naman siya sa pinsan pagkatapos ay wala sa loob na napahawak naman siya sa kanyang sinapupunan. Naisip niyang gawin iyon para sa batang nasa loob pa lamang ng kanyang tiyan. Ma, tara na! Nagmamadaling aya naman ni Adriana sa ina habang pababa na siya ng hagdanan ng kanilang bahay.
Magdahan-dahan ka ngang bata ka. Saway naman ito sa kanya. Baka nakakalimutan mong buntis ka na. Alam ko po yun, ma. Kaya nga ako nagmamadali dahil siguradong pauwi na ngayon si Dominic. Hindi na ako makapaghintay na sabihin sa kanya, ma. Bakas ang labis na tuwa sa mukha ngayon ni Adriana. Hay talaga naman ikaw na bata ka. Pwede mo naman sa kanyang sabihin yan ngayon pa lang. Bakit ba kasi pinatagal-tagal mo pa? Ma, pagbigyan niyo na ako. Ngayon ko na nga lang ulit susurpresahin ang asawa ko. Saka pinasama ko pa ng husto ang loob niya. Kung sasabihin ko na rin naman kaagad, paliwanag naman niya rito. Hapon pa naman yata ang uwi ni Dominic. Bakit ba nagmamadali ka? Uwi ka naman ang kanyang ama. Pa, hindi ko pa kasi alam kung ano ang wala sa bahay kaya mag-grocery na muna ako. Baka kasi gahulin ako sa oras kung ipagmamamaya ko pa ang pag-uwi sa bahay. O siya tara na. Mando para naman kasing hindi mo kilala ang anak mo na to. Hindi ito nauubusan ng dahilan kaya nga siguro lawyer yan. Naiiling na wika naman ng kanyang ina na ikinatawa naman ng kanyang ama. Iyan na ba ang lahat ng gamit mo? Tanong naman sa kanya ng kanyang ama. Opo pa. Sid? Tawag ng kanyang ama sa driver nila. Bakit po? Pakibuhat nga itong gamit ni Adriana roon sa sasakyan. Utos naman ito agad namang tumalima si Mang Sid. O siya tara na. Ayan ng kanyang ina kaya naman kumapit siya sa braso nito. Pagkatapos ay sumakay na sila sa kanilang sasakyan. Habang nasa biyahe ay talaga namang abala ang kanyang isip sa mga gagawin niya para sa asawa. Maging ang sasabihin niya ay iniisip na niyang mabuti. Iyon na nasa kanyang isipan hanggang sa makaramdam siya ng antok. Nagising na lamang siya sa mahinang tapik ng kanyang ina. Adriana, nandito na tayo. Uwi ka nito pagkadilat niya. Kaya agad naman niyang itiningin ang kanyang mga mata sa labas ng sasakyan. Wala po bang masyadong traffic? Tanong naman niya habang pababa ng sasakyan. Wala, nakalimutan nating holiday ngayon, kaya wala masyadong sasakyan sa daan. Wika naman ang kanyang ama. Ay oo nga pala no, tara na po, pasok muna kayo sa loob. Aya naman niya sa mga magulang. Mukhang kailangan na ng renovation itong bahay ninyo, Adriana. Medyo nilulumot na ang pader. Puna naman sa kanyang ina. Oo nga ma. Hindi na kasi namin naaasikaso ni Dominic. Siguro po ay kapag nagkaroon na kami ng pagkakataon ni Dominic ay ipapaayos din namin iyan. Tugon naman niya habang binubuksan ang pintuan ng kanilang bahay. Huwag mong hayaan na nilulumot at nagmumukhang luma ang bahay ninyo. Alam mo bang sumasalamin iyan sa buhay ninyo mag-asawa? Kaya ako ni minsan hindi pumayag na kada taon na hindi man lang mapalitan ang pintura ng ating bahay. Payo naman ito sa kanya habang papasok sila sa loob. Ipalinis mo iyan kaagad bago ka manganak para naman paglabas niyang apo ko ay maaliwalas ang paligid. Opo sige ma, kakausapin ko po kaagad si Dominic tungkol dyan. Sayang ang ganda at laki nitong bahay ninyo anak kung hindi maaalagaan. Alam ko naman pinaghirapan ninyo mag-asawa ito. Ano pong gusto nyo? May juice pa naman po yata sa ref. Alok naman niya sa mga ito. Ay nako, huwag na. Darating kasi ang mga magsasaka roon sa bahay. Bago man ang halian kaya hindi na rin kami magtatagal. Tutol naman ang kanyang ama. O paano, mag-iingat ka rito. At tawagan mo kami kaagad kapag may problema. Sabihan mo kami kapag nagkausap na kayo ni Dominic. Na mapagsabihan din namin siya ng mga dapat niyang gawin. Patuloy na bili naman ang kanyang ina. Opo ma, huwag na po kayo mag-alala. Baka po bukas na bukas ay tawagan namin kayong dalawa. Sa ngayon ay hayaan niyo po muna kami sa araw na ito. Nakangiting wika naman niya sa kanyang ina. O sige, aalis na kami. Sige po, mag-iingat din po kayo sa biyahe at tawagan niyo po ako kapag nakauwi na kayo. Ganting bili naman niya sa mga magulang. O sige, paalam naman ang kanyang ina at humalik pa ito sa kanyang pisngi. Ang kanyang ama naman ay yumakap lang sa kanya. Hinatid na lamang niya ng tanaw ang pag-alis ng mga magulang. Pagkawala ng mga ito ay iniakit na lang niya ang kanyang mga gamit sa silid at hinanap niya kaagad ang pregnancy test na kanyang ginamit tulad ng sinabi ng kanyang pinsan ay ikinahon niya iyon at nilagyan pa niya ng note. Congrats, you're going to be daddy. Sa kaniya iyon binalutan ng gift wrapper.
Hindi mawala ang kanyang ngiti habang nakatingin sa maliit na kahon na iyon. Hindi na siya makapaghintay na makita ang reaksyon ng asawa kapag nakita ang laman niyon. Matapos ang unang hakbang para sa sorpresa niyang iyon, ay tinungo naman niya ang kusina at tiningnan kung ano ang mga gamit ang kulang niya para sa ihahandang pagkain. Lahat ng sangkap na nais niyang iluto para sa dinner ay wala roon, kaya naman kailangan niyang mamili. Kailangan din niya ng wine para sa mas maging espesyal ang dating ng dinner na iyon. Hindi niya magawang magtanong kay Dominic kung anong update nito dahil baka maghinala ito na hindi naman siya tumuloy sa Subic. Sa pagkakataong iyon ay inuna muna niya ang mga pamimili at paghahanda. Namili rin siya ng red roses. Pagdating ng 4:00 ay naisipan niyang tumawag sa opisina nito upang makakuha ng update kahit papaano kay Dominic. Hello? Escalante's Construction Firm? How may I help you? Magaling na sagot mula sa kabilang linya. Hello? This is Mrs. Escalante. Bungad naman ni Adriana. Yes po ma'am. Nakilala naman siya kaagad nito. Itatanong ko lang kasi sana kung pauwi na sila Dominic ngayon. Tanong naman niya. Saka kung pwede huwag mo nang sabihin na ako ang nagtatanong ha. Sige po ma'am. Wait po, itatawag ko lang po sa site. Mabilis na sagot naman ito at ilang sandali ay nawala ito sa linya. Hello ma'am? Ang sabi po ni Sir Apollo ay kaaalis lang po doon ni Sir Dominic. Kung hindi po matatraffic, ay baka mga 7:00 ay narito na sila sa Manila. Okay, thank you sa info ha. Basta huwag mong sasabihin sa kanya na tumawag ako. May surprise kasi ako at ayoko ma-spoil. Mahigpit na pakiusap naman niya rito. Wala pong problema ma'am. Maraming salamat. Pagkatapos ay pinatay na niya ang tawag niya iyon. Habang papalapit ang oras ay mas naging excited naman si Adriana. Nang bandang 5:00 ay nagsimula na siya magluto. Nang matapos siya ay sumapit na ang 6:00, ay naligo naman siya at sinuot niya ang pulang spaghetti strap dress na hapit sa kanyang balingkinitang katawan. Bagaman ay maganda na siya, ay lalong humulma sa kanyang katawan. Inayos rin niya ang kanyang buhok kung saan naging messy look at mas nakadagdag sa angkin niyang kagandahan. Saka naglagay ng kauting makeup. Sinigurado niyang maaakit ang asawa sa ayos na iyon. Pagkatapos niya ay tumingin siya sa oras at saktong 2 minuto bago mag 7:00. Sigurado siyang anumang oras ay maaari nang dumating ang asawa. Kaya naman kinuha na niya ang maliit na kahon na siyang pangunahing regalo niya kay Dominic. Habang si Dominic na nasa biyahe pa rin at naisipang ihatid si Atara sa tinitirhan nito. Doon ka pa rin ba nakatira? Tanong niya sa dalaga. Opo sir. Sige. Ihahatid na kita. Pero this time, sa mismong bahay mo na kita ihahatid. May otoridad na wika naman niya. Hindi naman nagreklamo ang dalaga. Hanggang sa muli sila makarating sa huling pinaghatiran niya rito. Saan dito? Sige po. Sir, diretsyon niyo lang po. Riyan po. Sa may payatas po ako. Sagot naman ng dalaga sa kanya. Tinunto niya ang direksyon na sinasabi nito. Ay huminto sila sa isang makipot na basketball court. Saan ka rito? Huwag na po kayong sumama sir. Iskinita po ang papasukin natin para makarating sa bahay namin. Saka madilim na rin po, tanggi naman ng dalaga. Hindi na, sasamahan na kita. Marami ka rin bitbit. Mariing tutol din naman niya at mas nauna nang bumaba rito. Safe naman siguro ang sasakyan ko rito no? Nag-aalalang tanong niya rito. Nang makababa na rin siya ng sasakyan, nilak niya iyon. Opo, kahit naman ganito kagulo sa lugar namin sir, hindi naman kasi sila kasing sama ng iniisip ninyo. Wika nito sa kanaunang lumakad sa kanya. Hindi naman iyon ang ibig kong sabihin. Pagkatapos ay sumunod na siya sa dalaga. Madilim at makitid ang daan na kanilang tinatahak at bahagya siya nakaramdam ng pag-alala para sa dalaga. Kapag naiisip na araw-araw nitong tinatahak ang daan na iyon na mag-isa. Ito na po ang bahay ko, sir. Sige na po, makakaalis na po kayo. Pagtutulak naman ito sa kanya. Habang binubuksan ang nakakandado nitong pintuan. Ngunit hindi siya nakinig rito. Sa halip ay sumunod siya sa loob ng maliit na bahay na iyon na malaki pa ang kanyang study room.
Sir, nakakahiya naman po sa inyo. Ang liit-liit po nitong bahay namin. Inilibot niya ang tingin sa kabuuan ng bahay. Kalahating hollow block at kalahating plywood lamang ang ginagamit na dingding sa bahay na iyon, na mas maayos pang ang tingnan ang barracks ng mga construction worker niya sa site. Bakit hindi ka pa maghahanap ng malilipatan na malapit sa opisina, Atara? Tanong naman ni Dominic. Naghahanap na po ako, sir, pero hindi pa po ako nakakakita. Medyo may kamahalan kasi sa gawin ng Mandaluyong. Tugon nito habang inaayos ang mga gamit na dinala nito. Ako na maghahanap na matitirhan mo. Delikado na mag-isa ka lang sa ganitong bahay. Nagsalubong naman ang kilay ng dalaga sa sinabi niya. At pumasok sa maliit na silid na naroroon, na ang tanging tabing ay manipis na kortina. Sir, huwag na po kayo mag-alala. Kaya ko naman po ang sarili ko. Saka isang dekada na kami rito. Ni minsan wala namang kumanti sa amin sa lugar na ito. Hindi po ba't kayo nga ang unang lalaki sa buhay ko? Wika ni Atara sa amo habang nakaupo sa maliit na papag na naroroon at hinuhubad ang suot niyang sapatos. Nagulat ang dalaga nang biglang hawiin ni Dominic ang kortina at walang kaabog-abog na lumapit sa dalaga. Nag-aalala lang ako sa iyo, Atara. Kaya pwede bang tanggapin mo na ang alok ko sa iyo? Hindi iyon pakiusap kundi utos. Umiwas naman siya ng tingin dito. Sige sir, pag-iisipan ko po. Gabi na rin po masyado. Pwede na po kayong umuwi. Wika niya sa katumayo sa kinauupuan upang lumabas ng silid na iyon. Ngunit nagulat siya na bigla siyang higitin ito sa kanyang braso at diretso siyang tinitigan sa kanyang mga mata. Lumakas ang kabog ng kanyang dibdib sa titig nitong iyon. Atara, alam mo bang may asawa na ako? Hindi ba? Tanong nito na ikinapagtataka niya. Ngunit tumango naman si Atara. Pero bakit inihain mo pa rin sa akin yung katawan mo ng gabing iyon? Namula siya sa tanong nito sa kanag-iwas ng tingin dito. Sir, sa akin wala naman akong pakialam kung may asawa kayo o wala eh. Dahil kung talagang iniisip ninyo ang asawa ninyo, pwede nyo namang tanggihan ang inihain ko sa inyo ng gabing iyon. Lakas loob na wika naman ni Atara. Diretso siyang tumingin sa mga mata ni Dominic at mapangahas na inihaplos ang kanyang kamay sa mukha nito. Hindi naman ako tatanggi, sir. Kung gusto ninyong makipaglaro. No string attached. Hawak lang. Patuloy na pang-aakit niya rito. Napansin niya muli itong napalunok. Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob na mayroon siya upang abutin ang mga labi nito. Sa ikalawang pagkakataon ay muli niyang hinamon ang katinuan nito. Sa pagkakataong iyon ay hindi na ito lasing, kaya naman malalaman niya kung naakit ito sa kanya o dala lamang ng alak ang nangyari ng nakaraang gabi. Ngunit tinumbasan nito ang halik na kanyang ginagawa at mas naging mapusok ito. Ipinasok pa nito ang dila sa loob ng kanyang bibig na animoy may kung anong kinagalugad sa loob niyon. Nasa gitna sila ng mainit na halikan nang muling tumunog ang cellphone nito. At nang tingnan iyon ni Dominic, ay si Adriana ang muling tumatawag sa kanya. Tiningnan lamang ni Atara kung ano ang gagawin ni Dominic at kung sino ang pipiliin nito.